Video na to, pag-usapan natin ang Basic Laptop Electronics Introduction. So sa electronics, meron tayong tinatawag na Ohm's Law. Ang Ohm's Law, ito yung mathematical relationship between voltage, current, and resistance in an electrical circuit. So yung formula niya is E equals I times R, or commonly seen as V equals I times R. From which yung V, ito yung voltage na tinatawag natin. And then yung unit of measurement niya is volt. So ang volt, ito yung pressure na nagtitrigger sa electron flow. Ito yung nagtutulak sa electron para mag-flow. And then yung I naman, ito yung ating current. And the unit of measurement niya is ampere. Ito naman ang rate of electron flow. Ito yung tinutulak ni voltage. And then meron tayong R. Yung tinatawag nating resistance. At ang unit of measurement naman niya is ohm. Ito naman ang nag-i-inhibit o nag-i-restrict kay electron para mag-flow siya. So dito, meron tayong water pump and electrical circuit analogy, from which ang electrical circuit is represented by a water pump or water pump circuit. So yung power supply natin, ito yung ating water pump, from which ito yung water pump na to, ito yung nagpo-produce ng pressure sa loob ng vessel para maitulak niya yung tubig sa loob. Tapos yung tubig na nagpo-flow sa loob, yan ang tinatawag nating current. And then itong resistance naman, resistance electrical, tapos resistance dito sa water pump analogy, ito yung nag-restrict para mag-flow yung tubig sa loob ng vessel na to. So siya yung inhibitor. Then to further describe, so ito yung si volt. Ito yung pressure na natutulak kay ampere. And then si ohms naman ang nagre-restrict kay ampere para dumaloy siya, or pinipigilan niya dumaloy si ampere. So sa Ohm's law, meron tayong tinatawag na Ohm's law triangle para mas madali nating ma-solve ang ating hinahanap. So sa taas, sa upper triangle natin, meron tayong V sa lower left, meron tayong I, and sa lower right, meron tayong R. So papansinin niyo yung V, I, R dito, division yan. You will divide. Tapos yung I, tsaka R, multiply. So let's say, hinahanap mo si V. So tatakpan mo lang itong V, ang maiiwan si I tsaka si R. So yung formula niya, V equivalent to I multiplied by R. And then, let's say hinahanap mo naman si I or si current. Ang given niya si voltage tsaka si resistance. So ang gagawin mo lang, V divide mo ng R. And then kung R naman ang hinahanap mo, yung resistance naman ang hinahanap mo, at given si current tsaka si voltage, tatakpan mo lang si R at maiiwan natin V divided by I o yung current niya. So ito yung ating Ohm's law triangle. So dito, to find V, tulad nung nasabi ko sa inyo kanina, V equals I times R. So takpan mo lang yung V, multiply mo yung I tsaka R. And then pagka nahanap mo naman to find current, tatakpan mo lang yung current. So V over R. And then lastly, pag hinahanap mo si R, ang maiwan niya is V over I, or voltage over current.
Okay, for this example circuits, meron tayong sinosolve. For our first example, given 10 volts and a 10 ohm resistor, so ibig sabihin, ang given natin is 10 volts and ang another given natin is 10 ohms sa resistance. So hinahanap niya si I. I is equivalent to V over R. So pag kinompute natin is equivalent to 1 ampere. So let's say naman, ang given naman natin is 10 volts and 2 milliamps. And then hinahanap natin kung ano yung value ng resistance within a circuit. So resistance equivalent to V over I, or 10 volts over 2 milliamperes is equals to 5 kilo ohms. And then yung third sample naman natin, hinahanap naman natin dito si voltage. Ang given natin is 2 milliamps and 8 kilo ohms. So to further solve this, we have V equals I, multiply mo ng R, so makukuha mo na yung 16 volts. So for the rest of the examples, i-try nyo i-solve kung makukuha nyo sila sa inyong mga calculator. So sa portion na to, puro I ang hinahanap, and then sa gitna naman, puro resistance ang hinahanap, and dito sa last, puro voltage. So try nyo yan para ma-solve nyo sila. Pause this video for a while, then kuha kayo ng calculator and try to solve them one by one. So laptop electronic components. So sa laptop electronic components, may tinatawag tayong surface mount technology or SMT. Ito yung method for producing electronic circuits in which the components are mounted or placed directly onto the surface of the printed circuit boards. Ito yung natawag nating SMD component or surface mount device. So sa laptop, makikita nyo yung mga components niya nakahinang on the surface of the board. It's either sa surface dun sa upper surface niya o dun sa ibaba niya. So yung tinatawag nating SMD. So pag yung component naman ay nakahinang directly or may mga paa siya na directly through hole naman ng tawag natin sa mga ibang PCB, from which yung mga paa nila is tumutuloy sa loob ng PCB at nakahinang sila sa other side. And then meron naman tayong mga PCB na combination ng through hole and SMD components. So isa sa mga may encounter nating electronic component sa isang laptop is tinatawag nating fuse. Okay? So yung fuse is an electrical device that operates to provide overcurrent protection of an electrical circuit. So pinoprovide niya or pinoprotect niya yung circuit sa mga overcurrent. So pagka titignan natin ng schematic, ito yung kanyang symbol at ito na naman yung physical appearance niya. Kung papansinin nyo dito sa kanyang physical appearance, meron tayong makikita nakalagay na 1A. So ibig sabihin yung 1A, this fuse can hold up to 1 amp. Okay? So pag yung isang circuit, meron siyang fuse and then dumaloy sa kanya is more than 1 amp, let's say sabihin natin 5 amperes or higher or 1 or higher than 1, so magka-cut off or mapuputol ang connection nito sa loob para iprotektahan niya yung ibang components sa isang motherboard para hindi na rin sila masira. So di-disconnect niya o i-isolate niya ang ating ang ibang portion ng motherboards para hindi na sila masira sa overcurrent. So para matest natin siya, ginagamitan natin siya ng ohms mode or diode mode para makita natin kung open
or close pa rin yung ating fuse or kung meron siyang continuity on both side. So, pag tinest natin to at wala na tayong continuity, ibig sabihin busted ng ating fuse. Para ma-identify natin ang fuse sa motherboard, hanapin natin yung letter F. So, yung letter F, nire-represent niya yung component tag ng fuse. So, ito siya. Yan. So, ito, nakikita natin, nakalagay siya F3. So, ibig sabihin, yung F3 na yan, ito yung fuse niya. Okay? Yan. So, test natin siya. So, to test, dapat malalaman natin na okay yung fuse kung meron siyang continuity on both side. Sa side na to, tsaka doon sa kabila niya. Yan. So, para mag-test tayo ng continuity, as we've talked about sa previous lecture natin, gagamit tayo ng ohms mode. So, to know na ohms mode ay yung meron siyang symbol na omega dito. Yan yung ohms na symbol. Tapat lang natin ang multimeter natin dyan. Ayan. So, supposedly makakita tayo ng roughly 0 ohms dito. Ayan. So, nag-0 siya. So, lagyan mo ng contact na maayos para makita mo. Ayan. 0.8. So, ibig sabihin, okay yung fuse na to. Pagka nakita natin OL or wala kang reading dito, ibig sabihin, busted ang fuse. Ibig sabihin ng OL, open loop. So, para malaman na may continuity, ayan, dapat nasa 0 ohm siya. Tapos, pagka tinanggal natin, open loop, open siya. Okay? So, another method is, kung yung multimeter nyo is equipped with continuity test or yung buzzer o yung kadalasan na narinig nyo yung beep mode. So, ito meron siyang continuity test na mayroong buzzer. Yung buzzer niya, yan, yung parang waves na symbol, no? So, para ma-select ko to, meron siyang selector switch dito. Ayun, tapos makikita ko dito yung buzzer niya for this specific multimeter. So, mangyayari dito, pagka pinagdikit ko siya, yan, may makikita kang beep or buzzer, no? Pagka nag-beep siya, ibig sabihin may continuity siya. So, test natin ulit on both side. Yan, sa side na to, tapos sa kabila. Yan. Ibig sabihin, good ang fuse na to using yung continuity test. So, yung isang method pa natin, yung using diode mode. Yan. Sa diode mode, para malaman natin na may continuity siya or wala, pag nagkaroon ka ng 0.001 volt or 0.00 na voltage na, ayan, DC voltage ang babasa mo doon. Yan, in terms of diode mode. So, test natin ulit sa kabilaan. Ayan. Yan, so ibig sabihin, okay yung fuse na to. Kung nagtitest tayo ng continuity, kahit nabaligtarin natin ang probe, pwede rin siya. Ayan, so, baligtaran yung probe. Hindi ka nagkakamali kasi you don't need to take to consider yung polarity niya pag nagtitest ka ng continuity. And one thing, wala naman siyang polarity itong fuse na to. So, meron din tayo na tawag na resistor. So, yung resistor, ito yung nag-slow down ng electrical current o yung tinatawag natin sa napag-usapan natin about Ohm's law. Ito yung inhibitor. It inhibits the flow of current. So, ito naman ang kanyang symbol, schematic. Tapos, yung physical appearance niya, ganito yung kanyang tsura. So, to test, nagamit tayo ng digital multimeter in ohms mode.
Tapos, when testing on board, it is best to isolate it from the circuit. Ibig sabihin, kailangan natin tanggalin niya sa motherboard. Yan ang the best, no? Kasi if you're going to test it na nakalagay on onboard, possible na meron pa siyang network resistor na tinatawag, or mayroon siyang mga kasama, let's say, naka-parallel connection ng mga resistors na to. Ang makukuha natin, hindi yung exact value ng ating hinahanap. Let's say sa schematic, ang sinasabi niya is 1 kilo ohms. So pag tinest mo siya, dapat 1 kilo ohms din ang mababasa mo sa ating digital multimeter pag nakatanggal siya ng motherboard. So pagsama-sama niya yung mga resistors, meron tayong tinatawag na resistor networks. One of which ay yung resistors in series. So yung connection nila, para silang train. So magkasunod-sunod sila. Makikita nyo yan sa schematic, ganito yung format nila. So para, kung pagmamasdan nyo, para silang train, ano? So sunod-sunod lang yan. Yan tawag natin dyan, resistors in series. So to get the total resistance dito sa network na to, ang gagawin lang natin is to add every resistors. Yan. So R total, yung total resistance ng network, is equivalent to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so forth. So kung meron pang ibang resistor na nakadikit dyan, add lang natin yan. Plus lang yan, sunod-sunod. So for this example, kasi meron tayong resistor network, ang nakaseries yung dalawang resistors, from which yung R1 natin equivalent to 10 kilo ohms, and then yung R2 natin is equivalent to 2.61 kilo ohms. So yung junction ng A sa B, pagka kukunin natin ang total resistance niya is simply add lang natin siya. So 10K plus yung 10K plus 2.61, so we're going to have resistance sa RAB na 12.61 kilo ohms. So meron din tayong tinatawag na resistors in parallel. So ito yung connection niya pag makikita nyo sa isang schematic. So in resistor in parallel, parang imagine nyo lang pagka nagka-park kayo. So parallel parking, di ba? So naka-parallel kaya, nasa side kayo ng daan. So ibig sabihin na naka-parallel kayo doon. Okay, so ito yung parallel connection niya pag makikita nyo. So ang to get the total resistance, ito yung kanyang formula, 1 over RT, o yung total resistance equivalent to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over RT and so forth. Yan. So to simplify the formula, meron tayong RAB is equivalent to 1 over 1 plus R1 plus 1 over R2. So for this example, meron tayong R1 27.4 kilo ohms, and then meron tayong R2 equivalent to 470 kilo ohms. So transpose lang natin sa formula. We have 27.4 kilo ohms dito as R1 and 470 kilo ohms dito for R2. And then pagka-solve natin yan, we're going to have a 25.89 kilo ohms in total sa junction ng A and B, or RAB is equivalent to 25.89 kilo ohms. So say, nakakita kayo sa circuit, combination siya ng series and then may naka-parallel. So kung ito transpose niya, napakahaba ng formula na yan. So to make it simple, we have to compute for the resistors in series first. Let's say resistance ng R1 plus R2. Tapos in total nila,
yun naman ang transpose natin as a new total ng R1 plus R2 in parallel with R3. So, ito naman. Iba naman ang kanyang format. Okay? So, kung titignan natin dito, resistors in parallel, tapos resistor. So, nakaseries siya. 2 resistor in parallel, tapos yung network niya lang ito, nakaseries naman siya sa R3. So, to solve this, i-solve mo muna or si-simplify muna natin siya into R1 in parallel with R2, yung formula natin kanina. Tapos yung total nila ay iyon nang a-add natin sa R3 para ma-solve natin ng R, AB o resistance sa R sa junction A saka sa junction B. So, compute for the resistors in parallel first, then yung total nila in series. Sa mga SMD resistor na mayroong code, malalaman natin ang kanilang value. Say, for example, for a 3-digit resistor code, itong 473. So, yung first number na number 4, it represent the first digit ng kanyang value. And then, yung second digit niya, number 7. And then, yung 3 naman, ito yung nire-represent na kung ilang multiplier siya. No? Multiplier or kung ilang 0 ang dadagdag natin sa kanya. So, dito 4, 7. So, 47 siya. Tapos, tatlong 0. And 1, 2, 3. So, tatlong plus 3 zeros siya. So, magiging final value niya is 47,000 or 47 kilo ohms. Para naman sa mga 4-digit resistor, yung first number niya represents yung first digit. Tapos yung second number, second digit. Third number, third digit. So yung fourth number naman niya, ang kanyang multiplier. So first digit, number 4, 70, so 470 plus dalawang 0, so 2, dalawang 0, no? So ang kanya mangyayari sa kanya is 470 tas dalawang 2 or 47,000 din or 47 kilo ohms. For small values, may use a code with R. Swap R for a decimal point and then don't include the multiplier. So yung R, ang tawag natin dito, radix point. So it only represent yung point niya, no? Or decimal point para mabasa natin ang values ng mga resistor. For example, R10, R10, 0.10 yan or 0.1 ohms. And then dito sa R68, yung R, swap natin ng decimal point or the radix point niya. So, 0.68 siya. Then ito naman. So, 1R0, 1.0 siya or 1 ohm. Tapos, dito naman sa 6R8, 6.8 ohm siya. So, try naman natin dito sa mga 4 digits. 0R. So, palitan natin ng decimal points. 0.10. So, 0.1. Then, similarly, with this value, 0R68, 0.68. And then dito, 1.00 or 1 ohm. Tapos dito naman, 6.8 ohms. And then dito, 10.0, 10 ohms. And dito, 68 ohms.
So for more examples, try natin tong 3-digit resistor na to na 223. So tulad na napag-usapan natin, first digit, second digit, tapos yung multiplier niya. So 223 equivalent to 22 first and second digits times 10 to the third power or 22,000 ohm or 22 kilo ohms. Okay? So sa 4-digit resistor tayo, 8202. So first, second, third digit, 820 times 10 to the second power or 82,000 ohms or 82 kilo ohms. And then dito naman, resistor with radix point, 4R7, so 4R point, 7, 4.7 ohms. Then 0R22 or 0.22 ohms. Yan. So kung makakita naman tayo ng mga resistor na meron siyang puro 0, automatic 0 na yan. So ito single digit 0, so 0 ohm resistor. And then meron din tayo makikita ng resistors na tatlo yung 0 niya, pero ang value pa rin niya is 0 ohms. Component tag for resistors sa mga laptop motherboard presented by letter R or PR. Pero kadalasan wala na silang nakasulat sa kanila na component tag, lalo na sa mga bagong motherboard, since malilit na masyado yung mga resistors, no? Tulad nito, yan. So ito yung itsura ng mga resistor, kulay itim. Tapos ito resistor din to. Okay, so to check, gagamit tayo ng multimeter, tapos lagay natin sa ohms mode. So try natin yung test yung ibang resistor. Ayan, kung titingnan natin to, may value siya ng 471. So as we have discussed, ang magiging value nito is nasa 470 ohms. So set natin ang ating multimeter sa ohms mode. Ayan. So test natin siya on board, yung resistor. Ito, itong 471. Ayan. So 471, 470. Okay pa rin siya. 471.5 since may tolerance naman yan. Ayan. So ito yung value ng resistor. And then sa mga maliliit, wala na silang markings. So hindi natin siya basta-basta malalaman kung ano yung value niya unless natitignan natin sa schematic. Pero itry natin dito kung ano yung mariread natin sa mga ibang maliliit na resistors. Maliit na niya. So itong resistor na to, naka-value ng 99.5 or 100 kilo ohms. Try tayo ng iba. Ayan, 9.91 kilo ohms. Ibig sabihin, nasa 10 kilo ohms to. Ayan. So, depende sa connection ng resistor, pwede mo siyang basahin directly on board. Pero pagka ang resistor is nakaparallel siya, so definitely hindi mo siya makukuha yung proper reading niya unless na tinanggal mo siya sa motherboard. So ito, pag tinanggal natin sa motherboard, yun din naman ng pagtetest. Probe na on both side. Ayan. So pwede mo rin siyang baliktarin yung probe mo. Doesn't matter. Makukuha mo rin yung kanyang value.